Kapag wala kang pera, kaya kailangan... Teka. Bakit ba napakahirap maningil sa taong binigyan mo ng pera? Samantalang nagkasundo naman kayo na ibalik na lang ang perang ibinayad. Ay! O bakit? Sinabi mo pa, kuya! Bakit? Ganyan na ganyan yung nangyari dun. Doon sa magjowa si Michelle at Jonalyn. Ang masama pa doon, nagkasakitan daw. Ha? Nabalitaan niyo ba yun? Sabot doon. Oh my God! Diba? Girl, alam mo ba kung ano nangyari dun sa kanilang dalawa? Nangyari ba? Ano? Maniningil lang naman sila dun sa nangutang sa kanila. Aba, ang ending, sila pa yung binugbog. Ha? Oh my God! Oh my God! Kaya hindi ako nagpapautang eh. Yes! I-check natin yung buong detalye ng pinagdaanan nila. Tito Boy, malapit na ang araw ng mga puso. Paano magiging happy ang puso ko? Ay, ang puso nila. Hindi naman pala. Pero tama ka dyan, alamin natin ang kwento. Narito po para humingi ng payong kapatid mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Please welcome Michelle at Jonalyn. Welcome. Hello po. Kwento nyo pa ng konti yung pangyayari. Nung time po kasi naghahanap po kami ng partner ko ng mabibili pong lupa. Ngayon po, yung mama ko po, nag-aahente ng lupa. Siya po yung nagsabi na bilhin yung lupa po ng princess. Dahil daw po kailangan po ng pera dahil ibabayad nga daw po sa motor dahil po babatakin. Si Princess ay anak ng kinakasama ng mama. Yes po. Ngayon po, sabi po nung princess, sige, kailangan din namin ng pera para mabayaran namin yung motor para hindi mabatak. Kakausapin ko muna si Brian kasi consent po bilang asawa. Di nag-usap po sila, mayag na daw po si Brian. So kami naman po, binayad po namin po sa kanila nung gabi din po na yon. Na ang pangako po sa amin ay kinabukasan po ay susukatin po yung lupa. Hanggang tumagal na po na hindi naman po sinusukat yung lupa. Tapos nalaman pa po namin na yung lupa po pala na yon ay hindi pa po fully paid sa mismong binilan po nila. Nag-usap po kami by October kung pwede ko po bawiin na lang yung binayad ko sa lupa dahil may paggagamitan po ako. Pumayag po silang mag-asawa. Nangyari po nun, sabi ko po, kayo magbigay sa akin ng date kung kailan kayo nakakaluwag. So nagbigay po siya na by October 15. Of last year, 2023. 2023 po, dumating po sa October 15, hindi po nagbigay. Nung binenta sa inyo yung lupa, ang pinalabas sa kanila na yon o sinabi din sa inyo na hinuhulugan din? Fully paid na daw po. Okay. Tapos nung Nala- nabayaran mo na, Nalaman ko po nalaman mo na na hindi pa po pala fully paid. May balance pa daw pong 30,000. sabihin ko sa inyo mamaya kung bakit importante yun. Okay po. Tapos sabi po niya sa October 30, so pumayag po ulit ako. Hanggang po sa nakikiusap na po ako, baka pwede niya pong gawa ng paraan kahit 10,000. Kasi po, may isa na po akong lupa na inuusap ko po na may papel laman. Hanggang dumating po sa puro pangako po. Noong time po ng November 30, doon na po yung pinuntahan ko po sila sa bahay. Hindi po nasagot. Ngayon, alam ko po na sa bahay po ng mama ko. Pinuntahan ko po sa bahay ng mama ko. Ang sabi niya po sa akin, ay wala pa. Dahil kung nasa akin na yung binayaran na kita. Yung alam niyo po, yung salita pong siya pa yung matapang po sa akin. Di nagkakasagutan na po kami ng princess. Dumating po si Brian. Pinagmumura na po kami. Dumating po yung stepfather ko. Pinaghampas po kami ng PVC. Ako po napuruhan, napuro kasapo ko dito. Na hanggang dito po. Ubing-ubi po talaga yon. Ang ginawa po nung nito, dahil nga minumura na po kami ng minumura, binalikan niya po ng mura nito. Ang ginawa po ng stepfather ko, hinaltak niya po ito, pinaltok niya po ng ulo ng itak, tapos gigilitan niya po sa leeg. Nasabi po niya, ay, kapapatay na kita. Tapos si Brian sinuntok po ito sa likod. Sasabihin pa niya po sa amin, ano, masakit. Ginanon-ganon niya po kami. Sa totoo lang naman po, Kuya Alan, yung pera po na yan ay pinaghirapan po namin. Hindi po kami pabigat sa pamilya po namin, sa totoo lang yan. Sanay po ako sa hirap eh. So after that, saan kayo nagsumbong? Dumiretso po kami ng barangay. Tapos nagpatawag na po sila ng konsihal. Kung sumbong po nila, nanugod daw po kami. Hindi nagpatawag ng polis? Hindi po. Sila po agad ang kumontak po. Pero kami, ang ginawa po namin, pumunta po kami sa barangay. Nireklamo ko po kung ano po yung totoo pong nangyari. Sinabi ko rin po yun. Pumunta rin po kami ng pulis. Nung gabi po na yon, nagpa-blatter po kami, nagpa-medical po kami. Nasabi din po, ay 3 hearing pa rin daw po sa barangay. Magkabarangay kayo ng... Opo. Nakapagharap naman kayo? Nakapagharap po kami. So, anong nangyari? Parang, sige, ang binabayaran ko po lang sa kanila is yung danyos perwisyo po namin. Tutusin, ayaw pa nga po nilang bayaran eh. Kasi ang gusto lang po nila ibigay is 10K. So nagkaroon kayo ng agreement? Wala? Nagkaroon po, by April 30 daw po babayaran. Na ano ang babayaran sa inyo?
Kundi daw po yung Danyos Provision po sa amin na 32,000 po at saka po itong sa lupa po na 30,000 So total, is 62,000 po. 62,000. Ngayon po, ang tanong ko naman po, pwede ko po ba silang makasuhan dahil sa pananakit? Sobrang sakit po ng ulo niya. Hindi ko po kayang mapagamot dahil hindi po kami makapaghanap buhay ng maayos eh. Unahin ko muna yung health mo at safety mo. Kami na the sooner you see a professional at ma-diagnose, di ba, kung x-ray man ang kailangan o kung ano man, the better. So, tabi muna natin yon. So, bakit ko tinanong kung magkabarangay kayo? Kasi ang barangay ay may jurisdiction kung pareho kayong tagaron. Secondly, yung conciliation, kung tawagin, or I don't mean it in a negative way, ha? In a positive way, yung pag-aareglohan, pakikipag-ayos, yan ay kailangan mag-agree lahat ng parties. So, hindi pwedeng dalawa yung complainant, ikaw pumayag para sa kanya. Pangatlo, pagka meron kayong agreement sa barangay, hindi na kayo pupunta sa korte. Pero kaya ko rin tinanong kung ganun nga ginawa sa'yo kasi ang jurisdiction lang nung barangay, if it is a crime, that yung penalty is less than 1 year. Meaning, kung kumuha ng itak or anuman patalim at nilagay sa liig mo, pag sinabi ng piskal yan ay attempted murder or yan ay grave threat, etc., and more than 1 year yan, pwede kayong dumiretso sa piskal. I will assume good faith sa konsyal at sa barangay. Meaning, sa dami ng kaso, asahan mo sa barangay, lalo kung pamilya, baka kaya sa barangay magkabate, assuming totoo lahat ng sinabi nyo, trineten siya na papatayin, ibang usapan yon. So tanong mo, pwede bang mag-file ng kaso? Ikaw ang pwede mag-file. Ito naman idadagdag kong advice. Kailangan nyo isipin ano yung end goal ninyo. Kasi kung hihintayin nyo yung April 30 at babayaran kayo, kunin yung pera, start your life. Pag hindi naman yun na ibigay, pwede na rin naman mag-file at hindi na kayo bound dun sa usapan, pati dun sa lupa, etc. Let's say yung sa lupa. Yes. May agreement kayo eh. Kung tingin mo may estafa doon, meaning binenta mo sa akin, hindi naman sa'yo eh. So may fraud yon. At titignan mo ngayon, kung more than 1 year, kahit may usapan kayo, you can go straight to court. Pero kung less than 1 year yung penalty nun, then you'll have to follow the agreement. But yun nga, what's your objective in all of this? Po sa amin lang po kasi yung mapagamot ko lang po sana siya. Dahil hindi ko nga po kayang tustusan. Then, nakakapaghanap buhay lang po ako. Siya po yung nagmamaneho. So, hindi ko naman po kakayanin mag-isa. Yun lang naman po gusto mangyari po sa nila eh. Tapos uminin po yung yung pananakit po nila sa amin, yung bukal po sa loob. Wala po eh. Pinaninindigan po nila na nasabi po, pera lang daw po katapat namin. Sa totoo lang po, gulong-gulo na po yung utak ko. Sabi pa nga po nung piskal, baka kahit may 2,000 ka dyan para masundo na daw po yung mga bata. Wala nga ako kahit piso eh. Piskal or yung Yung piskal barangay? po ng barangay po. Yung piskal, okay. Opo. Ano yung para masunduman lang yung mga bata? Kailangan mo ng pera para masunduman yung mga bata? Opo. Susunduin ko po sana po yung mga bata pamasahe para po makapasok na Pamasahe. Opo. Pamasahe. So, unang-una nga, yung sasabihin ko sa iyo, ulitin ko yon, no? Magpatingin ka na, ha? Pasasamahan ka namin and everything, at kung anong kailangan sa paggagamot, tulungan na tayo. I respect yung pangalawa mo sinabi na yung sincere na apology. For me, not because apologies per se are important, but ayokong mangyari sa iba. Narinig mo naman yung side, yung mga pwede, we will assign a lawyer din para sa inyong mga katanungan pa rin. So, ang suggestion ko lang muna, pagamot muna. Sangayon naman ako dun sa payo ni Alan. Ang importante, number 1, yung katahimikan nyo. And malalagay ka sa tahimik kung magamot na siya, di ba? At kung makuha mo yung mga anak mo. So, doon makakatulong nga kami, di lang sa pagdadala sa doktor, pero yung sa mga anak mo, para at least united kayo, as long as you feel safe. And then after that, I think mas maliwanag yung utak mo para gawin yung next step. Okay? Pa-comprehensive mo na yung check-up mo. Hindi lang lawyer. So, para lang mas maintindihan, bago tayo mag-sara sa kwentuhan ito. Pinukpok, kanina may sinabi ka? Bago po niya ako hinila, kinuha niya po yung gulok. Kinuha niya po yung gulok dun sa kulong-kulong. Yung hawakan ng itak. Bigla po niyang ginanyinan pa sa ulo ko. Maraming beses? Isa lang po. Isa? lang. Boom. Isang hampas lang po. Tapos hinawakan niya po ako dito. Gaganyan. Sabi niya po, pakapatayin na kita. Doon na po ako bumagsak. May mga nakatingin naman punta ako doon, pero hindi po kami tinulungan.
wala kang tumulong sa akin. Yan ang part nung reason bakit meron CIA with BA. Kung hindi nyo ilalabas yan, maraming nangyayaring ganyan na hindi lumalabas. Diba? Panghirap na humarap. But believe us, just by speaking out, mga nanonood, marami dyan lalakas loob. Ang idadagdag ko lang, yung narinig ko kasi sa kwento nyo kanina, sinasabihan kayo na hindi kayo taga dito. Tapos ngayon dinagdag mo na walang tumulong. Parang I felt na yun yung gusto kong mensahe sa lahat ng nakikinig sa atin. Ang mga Pilipino, very territorial tayo. Pero mababait tayo by nature. So, kahit na kapitbahay mo, matagal mo nang kinakapatid, magkamali naman yung ginagawa. O kahit wala ka nang pakialam, hindi ka mahuhusga kung tama, mali. Awatin natin kung may masama na gagawin. That is our moral duty. Kaya ramdam ko yan. You have the right to your safety, to your peace of mind, na safe din ang property nyo. Lahat tayong Pilipino, magtulungan tayo doon. Maraming salamat, Jonalyn. Michelle, maraming salamat. Bukas po ang Cayetano in Action sa panig ng mga kababayan natin na kasama ho dito sa kwentong ito. Sa lahat sa inyo na may mga concerns, may mga katanungan, may mga nais ihingi ng payong kapatid, bukas po ang social media accounts, platforms ng Cayetano in Action para po sa inyong mga katanungan, lalo na po sa may mga kinalaman sa batas. Sa ating pagbabalik naman, ay tayo'y magpapasalamat na parati nating ginagawa dito sa ating programa. Mangyayari po yan sa pagbabalik ng... Nakasama na ni Michelle ang kanyang mga anak sa Batangas sa tulong ng Cayetano in Action Team. Muli ring pina-check up ng programa si Jonalyn kay Dr. Lea, isang neurologist sa Alcaraz Clinic ng Nasugbu, Batangas. Kapag patuloy pa ring sumakit ang ulo ni Jonalyn matapos ang isang linggong gamot na inireseta ni Doc Lea, sasagutin din ng programa ang mga follow-up check-ups ni Jonalyn, maging ang kanyang MRI kung kinakailangan. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.